Mga programa para sa kabataan at kaayusan, inilatag ni Mayor Isko Moreno. Sa isang pulong balitaan, iprinisenta ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Pangunahin sa kanyang mga inanunsyo ang pag-aalok ng trabaho sa city government sa mga kabataang nasasangkot sa gulo, tulad ng mga nagrarambulan. Ayon sa alkalde, layunin nitong bigyan sila ng pagkakataong magbago at maging produktibong mamamayan. Kasabay nito, muling ipinaalala ni Moreno ang mahigpit na pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad at binigyang diin ang responsibilidad ng mga magulang na siguraduhing nasa loob ng bahay ang kanilang mga anak pagsapit ng gabi upang mailayo sa kapahamakan. Bukod sa mga programa para sa kabataan, tiniyak din ng alkalde ang tuloy-tuloy na operasyon para sa kapayapaan ng Maynila. Kabilang dito ang mahigpit na panghuhuli sa mga motorsiklong gumagamit ng binago at maiingay na tambutsok, modified mufflers, na nagdudulot ng abala sa mga residente. Ibinida rin ng Manila Police District ang matagumpay na pagkakaaresto sa Top 1 Most Wanted Person ng NCR na nagtatago sa batas sa loob ng 18 taon. Ang mga ito, ayon kay Mayor Moreno, ay patunay ng seryosong kampanya ng lungsod laban sa kriminalidad at pagpapanatili ng isang ligtas na pamayanan. But at least malaman lang ng tao. O halimbawa, itong mga to, biktima kayo, o edi file a complaint, then asuntuin natin legally. For the meantime, pinaimbitahan namin kayo kasi sikat kayo. Laman kayo ng TikTok eh. Saka Facebook eh. 5.4 million. Mga magulang, huwag na kayong mag-alala, ha? Huwag niyo na ipakita sa TV yung magulang. Ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Hindi naman. Alam mo naman niyo, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, saka TikTok, kayo naman ang mabash. Sige, ngayon, ang gagawin mo, ewan ko kung nasa kalsada ngayon si Kenneth eh. Alamin nyo na lang kung nandyan si Director Kenneth. Kailangan namin ng malalakas ang katawan para maghakot ng basura. Hindi naman basura, like basurero tayo. Bagay, ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor. Totoo naman. Sayang eh. Ganda ng katawan mo. Magtrabaho ka sa gobyerno, ngayon, taong gobyerno ka na. Dalhin to kay Kenneth today. Pero simula ngayon, kasi pag tinest naman kita, talaga magpapositive ka. Most likely, dahil sabi mo, tumotorot. Kailan ka huling bumiyahe? Nakaraang linggo, o di sariwa pa sa dugo mo yun. Paglabas ng ihi mo, malamang, may methamphetamine pa diyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be just. Buti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inimbitahan kayo ng pulis. Pigilan nyo. Chief of Staff, Cesar, dalhin to kay Kenneth Smart. O, entrego nyo to sa magulang nila. Buo nyo nakuha, buo nyo soli sa magulang. Yung magulang, Toits, ni Aaron, dalhin sa opisina ni Kenneth o mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapag-hire ng bulto-bulto kasi wala pa kaming tsape. Pero meron kaming kailangang physical o mga individual na willing maghanap buhay, magtrabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis sa Maynila. Wala nang basura sa kanto, no? Sa Kapulong. Bus na, no? Naubos na. Tambak kasi doon isang linggo, di ba? Ngayon, malinis sa Kapulong. Noong isang gabi kasi, dumaan ako sa Kapulong, marami pa eh. Ngayon, wala na. Sige, mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. Sa totoo lang, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga na, hindi naman po pwede yung may mapeperwisyo. Pakis nga. O konyat na lang. Hindi na. Sige, ingat kayo, sa magulang, pasensya na kayo. Ando doon sa mga magulang. Nay, pasensya na kayo, naabala kayo.
Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Ha? O sige, dalhin kay Kenneth yung isa. Papunta na siya. O papilapin ng biodata ng gobyerno. O magtrabaho yung isa may trabaho. O di nabawasan nyo pa yung o yan sa mga nanonood. Ayan ay babala sa inyo. Yan o, bating panimula lang namin. Gusto namin maggobyerno kung saan maiparamdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Bagamat ganoon, hanggat kaya namin kayong unawain, uunawain namin kayo. Pero hindi naman una para ikipit balikat namin o baliwalain yung gawain ng mga masasamang tao laban sa mga tahimik at naghahanap buhay lang na tao. Welcome kayo sa Maynila, mga nagninegosyo, naghahanap buhay. In our own little way, through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit, pipilitin namin na maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. So that's one. Ngayon naman po, sure. Gusto mo na magtanong o present ko muna tong isa? Paano? Yung dalawa muna? O sige. Kasi ito, high crimes tong susunod. Para mapagsabay ko na. Sige. Para hindi magsabay. Sige. Please. Magandang hapon po, Yorme. Si Faith po sa TV5 News. Regarding lang po dun sa nag-viral na video, kasi ang nakita lang po is tumawid po sila dun sa kalsada. Baka po pwedeng, meron po ba tayong background kung meron ba silang ginawang hindi maganda or ano pa po ba yung ginawa nila na hindi po nakagip dun sa video? At ano po ba yung medyo sabi niyo po siga, ano po ba? Ahara-hara doon sa gitna ng Arten, nangaharas. May dalang tubo. Nireport sa amin. Kasi nga, base doon sa panawagan ko noong isang araw, na yung mga nabiktima, kung meron man, ayan, may mga nanonood ngayon, noong mga nagdaang panahon, at yung dashcam nila, yung dashcam nila. Halimbawa, naalala mo yung isang kotse, binubuksan, dinamba yung mga gamit. Hindi pa naman prescribe yung yung crime. We can still go after them. As long as there is complainant. Gusto namin may complainant. Para magpustro, tas hoyo. Hindi yung, ito kasi, talaga inimbitahan namin na is such a statement showing to them na kahit pala lumang kamalian namin, habulin na kami ng bagong gobyerno. And I hope they learn their lesson. Sila wala pang biktima, pero may public disturbance sila. Most likely, pwede naman namin kasuhan public disturbance in violations of some ordinances. Slap in the hand. Napalo yung bata sa palad niya. Para rin maramdaman ng mga magulang na seryoso kami. In fact, then let me continue. Pag-uusapan na natin mga bata at saka magulang. Kagabi, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development to Director J. De La Puente and Manila Police District in the respective areas. We've rescued 112 minors last night. At sila ay kinuha na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that they have parents or guardians. Yung mga wala naman, at least kung pag-alagala lang, ma-rescue sila ng mga minor de edad, madala sa aming mga pasilidad. Kasi delikado ang bata, minor de edad, nasa kalsada. So in line with that, yun din yung
sa ating community. So kaya sa mga magulang na nananawagan ako, pagdating ng alas 10 ng gabi, para maiwasan natin masama sa rumble yung mga anak natin. Minsan nga, hindi naman talaga kasama sa rumble o sa riot. Ang problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pillbox, natamaan ng tingga, o nasaksak o nadamay. Ayoko naman umabot sa ganung punto. Kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na sa alanganing oras, yung mga batang minsan supot pa nga, sumasali pa sa rumble-rumble. At saka nakakadistorbo nakakadistorbo talaga sa mga natutulog na, nagpapahinga na, napagod galing sa trabaho. Yes, sir. Sure. Go ahead, please. Yorme, ano bang pinakakaraniwang naging paliwanag ng mga nadampot yung bata? Ba't sila nasa lansangan pa sa 10 oras ng gabi? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Hindi naman po pwede. Noong panahon natin, pinatupad natin yun. Ngayon, pinatutupad ko ulit. Na mapangalagaan. It's more on, as a parent, it's more on we care for their safety. Minsan lang talaga may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa magulang. Alam mo, medyo iba ang mga mindset ng mga minor de edad ngayon. We wanted to show to them that there is still government who cares, or who really wanted to make them feel may malasakit sa kanila. Yes. Regarding sa road trend, because marami na po kaming incident na ganyan na Yes. yun nga may tubo tapos ninanakawan. Tapos ang nangyayari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. And ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably sila rin yun. Kaya nga ang gusto ko, hanggat makukuha namin, we wanted to slap them in their hands kung walang complainant. But we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung Arten. Hindi po pwedeng pakiramdam nitong mga Tolonges libre zona ang Arten. Hindi na. May we will put orders. Kami magpapatupad naman ng batas. Kung sila naman minor de edad, may batas para sa kanila kung sa partikular na oras. Kung sa ibang oras, may batas din na pangangalaga sa minor de edad na maaari namin gamitin ng mga national law. Kung disturbance naman, pwede rin namin ngayon. Ngayon, first day lang. Kaya palo lang muna sa palad. Susunod niya, konyat na. Ay, ito na pala, si Director. Hire mo. Kailangan natin ng... gawin, ang galing mo. Gawin natin productive. Ito para lang magkaroon kayo ng idea. Let me remind you in the past. Remember yung mga Solven Boy sa Espanya? Alala niyo yun? At saka sa Recto? Di ba, hinari ko yung mga bata na yon. Alam mo ba yung mga bata na yun, malalaki na? Naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis yung multiplier. Nakahire sa gobyerno, tapos naging katulong pa sa PCP. Naging productive. Ngayon, magaganda itsura. Nakakwelyo na yung mga loko. I mean, I really wanted to put things in order, but at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. Yun yung gusto ko. Maigpit yung batas. Ang batas, dalawa lang ang makikita mong kulay, itim at puti. Letra lang yan.
Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Hanggat maaari, kasi gobyerno naman tayo. Nananakop, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng serbisyo. At the same time, yung maramdaman nila na, ano naman, makatwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm and true to our obligation to keep the peace and order situation. We are obliged to do so. Sir, susugan ko yung tanong ni kasi Sure. yung curfew sa experience ko. Meron talagang mga bata, may mga magulang na Doon mismo sa tapat ng nasunog sa inyo, na I think 2 months ago, nag-showdown doon sa may... tama yung sila po yung meron. Nagbatuhan pa ng Molotov saka pillbox. Ano yan, mga... I think 3 months ago. Loreto versus Nakita ko yung video na yun eh. Sir, Hindi pa ako mayor noon nung panahon kasi na yun. Sir, ito tanong ko. Di ba may batas tayo, may liability, yung frequent na nahuhuling curfew na anak. Ang galing mo. magulang. Ang galing Ano mo. nangyari doon? Kakaumpisa pa lang natin eh. So, Pagka nadadalas-dalas yung bata nakukuha ng MSWD at ng pulis, yari na yung susunod, yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay nyo. Sige kayo, wala na magpapaligo sa inyo, wala na magpapakain sa inyo. Hindi, totoo. Tama si Pat, naalala niya yung ginawa nating ordinansa na yun. Dito nag-umpisa sa Maynila. Dito yun. Sabi mo, pikon na pikon ka na. Paulit-ulit na lang yung mga inuulit. Yung magulang naman ang ano yun natin, ipe-penalize. Council yun eh. Ayan. To club na pwedeng managot ang ano. Buhay mo ba yun? Yun yung pinapatupad natin ngayon. Yung curfew na yun. May next level. May data naman yan eh. May data ang MSWD. Ano ba ikwento namin? Ang tawag dyan, perennial violators. Sa criminal term, recidivist. Pero hindi naman natin sila tinuturing na kriminal eh. Tinuturing natin silang anak na minor de edad. Kaya makikita mo yung mga lespo, very careful sila to assist the social worker of the city of Manila. Yun lang ang Okay? Now we would like to, so tapos tayo sa curfew, 112 na bata, iprenda na sa kanilang mga magulang, and yung mga nagba-viral sa Arten, nako, Diyos ko, pag may complainant kami, I welcome all those victims. With the new government in the city of Manila, file a complaint before us, then we will abulin lang. Ngayon naman, moving forward, we make sure in our own little way through the effort of the Manila Police District, mahirapan na silang tumakbo dahil may less po na sa kanto ng Nabotas, boundary ng Manila. May less po na sa Kapulong, may less po na sa Delpan, Zaragoza at Moriones. Machachambahan din sila. At saka nagpalagay na rin ako ng mga multiplier force on a civilian form. Kasi gusto ko talaga tuminuyang Arden. But we'll see. I hope magtuloy-tuloy. But now, I would like to inform the public that on July 1 to, no, nadali. The Manila Police District, through the leadership of General Guzman and the MPD District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, led by Police Major Kevin Ray D. Bautista,
na-apprehend po yung top 1 most wanted, not in Manila but the entire region, NCR. Ito po siya. Halika, Todits. Nakita ko pa yung video mo. Yan. Kubera mo lang yung mo. And this is a very classic example of a saying that you cannot escape the long arm of the law. Very classic example of that meaning. Why? The suspect committed a crime of murder or being accused of a crime of murder, docketed under CC number 07-256046, issued by Honorable Maria Teresa Dolores C. Gomez Estoesta, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch number 7, Manila, with no bail recommendation, dated September 10, 2007. So, 18 years. 18 years to. 18 years tong naglayag. Kaya lamang, through General Guzman, and our enforcement unit, the Manila Police District effort, ito nahuli sa May Kawayan, Bulacan, ng alas 7 ng gabi. So, ang pangalan po niya ay si accused Jason Shopon at Ison Jason Shopon E. Lohero. 38 ka na. So, 20 anyos ka nung nangyaring insidente. Ang balita ko pa, yung mga kasamaan mo, na-dismiss na yung kaso. Tama ba? Yung mga kasama niya. Ha? May probationary release. Sayang. Binunulan. Tinakbuhan niya magagaling tong lespo ng Maynila. So, congratulations. Wala ba kayong palakpakan dyan sa mga MPD natin? Now, again, I'm calling the attention of those mga tolonges, mga miyembro ng underworld, criminal elements. Una, may gobyerno na po sa Maynila. Pangalawa, magbago na po kayo. Malamang sa hindi nyo naman ako susundin. Pero may pangatlo ko. Pag ginawa nyo ang krimen, tinakbuhan nyo ang mata ng batas at ang aming mga husgado sa Maynila, ang ikamamatay nyo puyat. Hindi kayo makakatulog ng maimbing dahil hahabulin kayo ng Manila Police District sa anumang sulok ng Pilipinas. That is the policy that I've given to the entire police of Manila Police District. Maaring nakaligtas during the commission of the crime. Maaari, nakatakbo, once we know who you are, pwede na kayong magtago sa lelang yung panot. Sa kami, hahabulin namin kayo. We will spend all our resources to go after you. Because we are certain and will always create certainty of rules in the city of Manila. Dahil it is our commitment to the people of Manila, nangako ko sa taong bayan,
na sabi ko, pipilitin ko maging maaliwalas, malinis ang Maynila. Pangalawa, pipilitin ko maging panatag ang pamumuhay sa Maynila. Karapatan yan ng taong bayan. Ayun ang una naming ibibigay sa taong bayan. Now, again, I hope you've learned your lesson. Without prejudice, hindi ka namin para husgahan. Ang biling ko sa mga lespo, lahat ng suspect, accused, kunin ng buhay hanggat kaya. Pero hindi rin mangingimi ang ating kapulisyan na kapag kayo gusto nyo nang mamit yung may hawak na pangkalawit, pala kayo, desisyon nyo sa buhay nyo yan. May karapatan din ng pulis na ipagtanggol ang kanilang sarili. But the policy direction is, hanggat kaya kayong kuning buhay, kukunin namin kayong buhay, at hindi kami para humusga, hayaan namin ang husgado ang magsabi kung kayo ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we will enforce the law. We will try in our own little way, 10 ng aking mga kasama at kapulisyan na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. But for today, in just first week, I commend Manila Police District through the leadership of General Guzman and the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District as an organization. Believe sa inyo ang pamahalaang lungsod ng Maynila and keep it up. Maraming salamat po. Meron kayong tanong? Okay na? Oh, iskerda na ako. Oh, sige. Ha? Gusto nyo to? Talagang gusto nyo ng balita, ha? Ingat kayo. Sige, congrats, ha? Ha? Hindi naman. Hindi, nung nahuli siya, nagulat din naman siya. In fairness to him, hindi niya akalain na, ha? May pending case sa RTC 7. Okay. Talagang gustong-gusto yun ng balita. Punong-puno kayo ng balita ngayon, ha? Napagod ba kayo? Tulog ka na ba, Pat? Huwag mo intindihin yung walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Hindi, kasi sa mga kababayan natin nanonood, talaga naman, chaotic talaga ang Maynila. Ito yung sa mga, ito naman, para i-address ko naman to. Kasi ito, maraming complaint talaga to. Nakikiusap yung mga mamamayan na nagigising sila sa gabi. Dala ng ingay ng mga tambucho ng motor at ginawang racing circuit ang Manila. Dahil doon sa modified exhaust o muffler ng mga motor. Nag-abiso naman ako ng isang araw. Baka hindi pa nila napanood. So help me share this information. Bawal na po sa Maynila ang modified muffler or open pipe. Kung ano man yan. Kung hindi yan issue by standard at malakas, masisequester po yung mga bagay na yan. Dahil, karapatan din ng tao ng pangkalahatan na sa hating gabi, mahimbing siyang matulog. Galing na nga sa trabaho, puyat, pagod, nabasa ng ulan, nabaha, sakit na ng traffic pa, matutulog na lang, na gigising pa natin at didisturbo pa natin. So, ang punto namin bilang gobyerno, again, wag na ninyong gawin yan. Saka sayang lang, gagastos lang kayo dyan, wala namang kapararakan. So, yesterday, last night, through the effort of our officer, Colonel De Leon,
at mababang loob, major mababang loob. Napakababang loob nito. At ang ating mga PNCO o police. Ito na, ito yung sample. Teka. Ayan. Ang gaganda, oh. Ang mahal siguro nito. No magkato. Mga 50,000? Talaga? So ibig sabihin, mas mahal pa sa motor. Eh kung yung motor, tako rin. So 50, tas 50 rin to. Nakalagay ito sir sa mukhang big bike, pero 300cc lang siya. Sayang naman, no? Unnecessary. Nakaka-perwisyo pa tayo ng mga kapitbahay natin. Original naman ng motor, hindi ganyan ginatanggal nila. Basta ito, sila nahuli base sa violation ng ordinansa. Hindi sa kapritsyo, sa ordinansa, existing ordinance in the City of Manila. So ipinatupad lang ng mga lespo natin itong violation ng ordinance. Yan, nililigari mo. Ha? Nililigari mo. Hindi, meron silang gamit eh. May pan-testing sila eh. Kagabi nakita ko yung report sa akin. May pan-testing sila. Yung decibel. Oh, decibel meter. Oo. Ano ba ang normal na lakas? Ano ba, paliwanag? Sir, ma'am, di... Yung alba. Dito. Dito ka, Kernel. Sir, ma'am, may courtesy and respect. Based doon sa mga technicalities natin, the national standard decibel is 99. Ngayon, pag sinukat po namin ito, that emits sound at sumobra po sa 99, that is a violations na po ng ating ordinansa. Kaya, kinoconfiscate na po namin. Ordinansa. Ini-implement po namin yung Manila Ordinance 8772 in relation sa Executive Order number 4 ng ating City Mayor. Sir, may reklamo ba o kaso yung mga nahulihan nyo or warning lang muna? Tinikitan po natin ng OBR, ng city government. Magkano penalty? Based doon sa ordinansa natin, first offense is 1,000, second offense 2,000, third offense is 3,000. Iba-iba pong lugar sa Manila po because it is spearheaded by the District Tactical Motorized Unit, yung mobile ng Manila natin. Ma'am? Yes po. Kasi yun po nakalagay sa ordinansa natin. Kasi based dun sa statement ng ating legal, the confiscation of the pipe will serve as evidence na there is a violation of the ordinance. Yun po magiging ebidensya namin. Total po nito is 18. Naubusan na po kami ng OBR, so we will request to our City Mayor for the renewal of our OBR for the full course of implementation of our city ordinance. Paano yung big bike? I-clear ko po yung question natin regarding doon sa big bike. One paragraph of our ordinance, exempted po yung mga big bike kasi nakalagay po doon is 400cc up is exempted. Kasi pag ginawa po natin na paliitan natin yung mga pipe, sasabog po yung makina because it is designed as open pipe. So doon sa ordinansa natin, exempted po ang 400cc up and those no tinatawag natin na mga big bike. Bira yung big bike. Siya lang yung big. Walang bike. 99 po. Pag yung sa big bike, sir,
more than 99 decibels. Ma'am, exempted po sila, ma'am. Ah, so exempted. Yes. Either, 400cc up, ma'am. Exempted po sila sa ordinance natin. Kasi 175, 155 lang ang regular na tumatakbo. Lalagyan niya, ingay talaga. Hindi, ano ba ngayon ang NMAX? For example? 155. Yun lang, akalat yun. Pati Aerox, ABB. Ito yung ano yun? Pag pumasok sa iskinita namin yan, Umaapoy pa. mumura ako. Umaapoy-apoy pa. Mumura ako. Imagine mo, mabuburaot yung mga tao. Daling araw. Looban namin. Mayor, sakit sa ako. Paano po yung mga... Paano po yung mga nagtitinda o nagmo-modify dito sa Maynila? Meron na po ba tayong operation? Hindi naman sila pinagbabawalang magtinda. Pwede bang gamitin? Oo. Yung ordinansa, the heart of the ordinance is yung nakakapamerwisyo ka at mali yung gamit mo, minodify mo. Yung pagbebenta, ay hindi naman namin na pinagbabawalan. Hindi naman nag-iingay. It's the commission of the violation of the provision. Kasi pwede naman yan, Maynila. Halimbawa, walang ordinansa sa ibang lugar, hindi na ako magbabanggit. Dito bibili. Dali nila sa probinsya. But for the meantime, the people of Manila deserves quiet nighttime. Quiet and peaceful nighttime. In fact, kahit sa daytime, masakit pa rin sa tenga yan. But generally, nadidistorbo talaga ang utaw sa gabi, yung oras ng pahinga. Yun yung concern namin. Kasi yun yung request ng taong bayan. Sir, kuwari tatlong violation na lagpas pa. Anong hira? Pe-penalize lang yan. Sige. Ma'am, kami po ang nag-maintain ng records. Kaya po pag tumaas na po, first offense, second offense, tumataas po yung violations. Incremental. Ngayon po, hanggang sa mauubos po yung pagpapalit nila ng muffler. Ko-collect namin. Sila din po yung malulugi. Pero sir, ang sabi niyo, pag third offense, 3,000. Paano kung fourth or fifth? 3,000. So, what's 3,000 na rin po yun. 3,000, 3,000. Kasi Yun ang umulit siya ng maximum. umulit. Sabi nga ni Mayor kanina, recidivist na siya. Ayun. Yan yung 1-2 sawa. Pero, tingin ko naman, mauunawaan na rin na may-ari ng motor na hindi naman talaga tama. Kumbaga, it's not there the implementation is not to gain, for the government to gain money. It's for the government to heed the call and request of our people na maging mapayapa at wag magulo ang gabi. Yun naman ang value doon. Yung penalty is nominal very nominal Kaya lang, ikaw ba naman, 350 mil lang nakuha sa'yo, pag hindi, 50 mil daw Di ba? Mas mahal pa sa motor mo. Kung 50 mil na 50 million. Ang tanong, makakatakas ka ba lagi? Ang implementation, citywide. Hindi street, hindi avenue, hindi boulevard. Citywide. Sa citywide, maraming police all over. Especially with the directive of General Torre that all policemen must be in the streets. Kami naman, yung tagubilin ko kay General Guzman, in line with the national policy by the Chief PNP, sa gabi, katakot-takot na checkpoint ang meron sa Maynila. Yung police visibility also. So one way or another, if you're in Manila, chances are, the probability is high for you to be apprehended in violation of the said ordinance. So, ano ang magandang solusyon?
Wag na. Gamitin nyo na lang yan. Hindi naman tutulin yan. Dahil malakas yung... kung gusto nyo nang matulin, bili kayo ng big bike. O yung 1100 o 1400, yun, magsasawa kayo dun. Hindi susuko yun. Pero kung mga ganun lang, gamitin nyo sa hanap buhay o enjoy your... ako kasi pro-biker din naman ako dahil nagmumotor din naman ako eh. Meron akong Steed 400 nung araw. May Steed ako nung araw. Honda Steed. May Kawasaki CXR ako nung araw. Kung nagmumotor din naman ako. Pero I tried not to be a nuisance to others hanggat maaari. I enjoy riding and we support those type of hobbies. Pero yung nakakapamerwisyo na, we have to heed. Kailangan namin pakinggan yung kahilingan ng taong bayan na matulog ng maimbing at mapayapa, walang gulo sa ating gabi sa lungsod ng Maynila. So thank you, Colonel, Major, thank you MPD, keep it up. Nga pala, ulitin ko madalas na sabihin, bagay, hindi mo naman masisisi ang tao, no? Sa simula lang yan. Ganyan-ganyan din sinabi ninyo sa akin sa rektor nung araw. Natapos ang termino ko, wala nakabalik. Ibig sabihin, ipinapaalala ko lang. Itong sinimulan namin, curfew, anti-muffler, cleanliness, orderliness, tutuloy-tuloy po yan habang ako po nasa pamalang lungsod bilang inyong ama. Kaya lamang siyempre, hanggat mare, mas mainam na sana po nananawagan ako na magkaisa tayo, tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan natin yung disiplina sa Maynila. At ang pinakamabisang disiplina sa lahat, yung hindi na kailangan ipatupad ng pamahalaan, kundi nagkukusang disiplina na tayo bilang mamamayan. Okay? So, thank you very much sa inyo. Maraming salamat sa oras ninyo. Mag-iingat kayo. Keep safe. And Manila, God first. Thank you. Nagagamit na ito ngayon. Hindi nyo ba nagagamit itong araw? Hindi nyo nagagamit ito? Nagagamit yan. Sa brief.